magmulta ka ng 5,000 pesos at maaari kang makulong ng nasa 15 na araw. Ayun, so maaari kang makulong dahil sa violation mo sa balaklava. Hi guys, ayan, mahilig ka bang magsuot ng ganito o balaklava? Nako, bawal na yan sa Maynila. Pero, may exception. Ayan, so kailangan, kung ikaw ay ma-penalty dahil sa paggaganito, kapag nahuli ka sa Manila, mapapinalty ka ng nasa 1,000 pesos, first offense. Second offense, kapag nahuli ka ulit, makulit ka, 3,000 pesos ang iyong multa. Inulit mo, third offense o mahigit pa, magmulta ka ng 5,000 pesos at maaari kang makulong ng nasa 15 na araw. Ayun, so maaari kang makulong dahil sa violation mo sa balaklava kung ikaw ay makulit. At maaari pang mabawi ang iyong lisensya. I-recommenda ito sa LTO para bawiin ang iyong driver's license. Okay? Kaya, kung ikaw ay dumadaan o napupunta sa Manila City, ay dapat alam mo to. Okay? Una, ito ang pinagbabawal. Okay? So, basahin ko para sa inyo. Pagsuot ng helmet, mask, balaklava, o anumang face covering kapag pumapasok o nasa loob ng commercial, government, o public establishment. So, ibig sabihin kapag papasok ka sa mga establishment na yan, government ano na yan, kailangan mong ibaba ang iyong balaklava. Hindi mo naman kailangan tanggalin. Ibaba mo lang, as in makita lang yung buong mukha mo. Dahil ipinasa nga ito dahil sa dinansang ito para maging safe o mabawasan yung kriminalidad sa Manila dahil ginagamit daw ito para mag-disguise o may tago ang mukha ng mga kriminal. Pangalawa, pagsusot nito kapag bumababa ang rider o angkas sa loob ng 3 metro mula sa motorsiklo para sa kahit anong dahilan. Halimbawa, pag-ayos ng motor, pagbili sa tindahan o palengke. So, kailangan ibaba mo talaga. Alisin mo kung ikaw ay umalis sa iyong motorsiklo. Ayan. Pangatlo, pagsuot nito kapag bumaba mula sa motor at nakahinto, naghihintay o nag-standby sa pampublikong lugar tulad ng kalsada, iskinita, sidewalk, easements, shoulders, parke, ayan, parking lots, palengke at iba pa. So, kung ikaw ay huminto ng matagal, kailangan mo din itong ibaba kahit na nasa iyong motorsiklo ka. Ayan. Halimbawa, may inaantay ka, naka-standby ka. Halimbawa, ikaw ay lalamove rider or grab rider or nag-aantay ka ng booking o ikaw, kailangan mo ibaba yan. Ayan. At saka, alisin ang iyong helmet. Number 4, pagtangging-tanggalin ang mga headgears. Kapag inatasan ng mga opisyal ng batas, mga opisyal ng barangay, mga security guard o iba pang opisyal ng gobyerno. So yan, kung ikaw inatasan tanggalin yan, di mo tinanggal, makulit ka, maaari kang mapenalty. Iba pang katulad ng sitwasyon kung saan pagkakilanlan ng rider, musiko ay dapat nilinawan o napatunayan. So ayan yung mga bawal. Okay? Malinaw. Narito naman yung mga exemption. Ibig sabihin, pwede mong gawin na nakabalaklava ka. Hindi mo kailangan tanggalin. Hindi saklaw ng ordinansa ang mga sumusunod. Okay? Mga panahon ng public health emergency kung saan rekomenda o pinag-utos ng DOH o IATF ang pagsuot ng face mask. Halimbawa, sa lugar ninyo, nirecommend ng IATF o ng DOH na kailangan nakamask ang mga tao ay hindi po yun bawal. Okay? So, exempted doon. Riders in motion o mga driver o pasahero na nakasakay sa pa rin sa motor at pansamantalang huminto dahil sa traffic lights, road signs o pinara ng traffic enforcer, hindi mo na kailangan tanggalin dahil nag-aantay ka lang ng traffic lights na mag-go. Okay? Pangatlo, mga law enforcers na nasa official na tungkulin, lalo na sa emergency o hot pursuit operations. So, ito number 3. Exempted yung mga law enforcers. So, kasama ba dito yung mga traffic enforcers? Kasi napapansin ko rin mga traffic enforcers sa Maynila, nakaganyan. Naka-shade pa. Ayan. So, exempted din ba sila doon? Nilinaw lang, di ba? Kasi minsan kita talaga natin naka-face. Sabihin natin maalikabok yung lugar, pero minsan balot na balot, ganyan, naka-sunglass, naka-sombrero, so hindi mo talaga makita yung mukha nila, parang may gagawing hindi rin maganda. Pero ito yung napapansin ko lang, ha. Ayan. Exempted ba sila doon? O kailangan talaga nila mag-mask? Ayan. So, number 4, mga may malubhang karamdaman o sakit
Ayan, kailangan magbusok ng face mask. So, kailangan mo dito siguro patunayan na may malubhang sakit. So, kailangan mo siguro dito ng medical records, medical certificate, no? Para ma-exempt ka. Ayan. Number 5, mga may religious exemption. So, katulad dito yung mga gumagamit ng turbans, ito yung mga Indians, di ba? May mga ano sa ulo, may mga mask, nakaganyan din, headgears, at bahagi. So, bahagi ng pananampalataya, exempted sila. Ayan, yung mga malinaw, no? Para sa mga kalisang. So, inuulit ko, bawal na yan sa Metro Manila. Ang first offense, 1,000 pesos. Second offense, 3,000 pesos. At third offense, 5,000 pesos. Maaari kang makulong ng 15 days. At rekomenda nila na matanggalan ka na ng driver's license. So, ayun. Para sa mga karits natin, hindi naman natin pwedeng sabihin sa enforcer o sa police o sa barangay na hindi ko po alam eh. Ayan. So, hindi natin alam na ganoon talaga ang batas, no? Hindi natin pwedeng dahilan na hindi natin alam. Ayan. Kasi ordinansa yan. So, kailangan natin alamin kung ano yung mga ordinansa na ipapatupad sa mga lugar na pupuntahan natin. So, yung nililinaw ko dito sa mga paano kung magpapagasolina? Kailangan magtanggalin? Di ba? Yung magpapagas ka, bababa ka ng motor. Kailangan ba natanggalin yung face mask natin or yung balaklava natin? So, ito kasi ginagamit kasi ng mga riders to bilang protection sa usok, alikabok, sa araw dahil sa leeg, di ba? Sa sikat ng araw, ayan. So, protection namin ito bilang mga riders. Hindi namin naglalagay nito para lang maging may tago yung mga mukha namin, no? Protection talaga to. So, yun yung bawal na yung mga nabanggit. Kung papasok ka lang naman sa mga establishment, mag-i-standby ka sa mga kalsada, kalye, mga park, bawal na po. Kaya yung mga kabit dyan, mga babaero dyan, ha? Hindi na kayo makapagtago, alam nyo, ha? So, hindi lang to para sa mga riders, ha? Pati na rin sa mga sa mga angkas, bawal din. Ayan. So, kung nakakotse ka siguro, hindi ko alam kung exempted dito yung mga nakakotse kasi nakalagay lang naman dito. Sa tingin ko kasama lahat. Basta nakabalaklava. Okay? So, kahit na ikaw ay ordinaryong tao, naglalakad siguro, I think kailangan mong alisin. Ayan. Kasi hindi naman nakalagay dito na 4 riders lamang. Ayan. Hindi ko alam ha. Kung malinaw ha. Hindi ko alam kung kasama dito yung mga nagko-commute. Di ba kailangan mo rin yun kapag nagko-commute ka kasi para makaano ka sa usok. So, ayan. Para sa mga kahits natin, alamin ang mga bawal at ang mga exempted sa paggamit ng balaklava dahil hindi ito biro, malaki ang penalty at higit sa lahat, maaari ka pang makulong. Hassle yun.